laging walang humpay, samantalang inihintay si Jesus na po ang mahal. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Maging handa kayo at sindihan ang inyong mga ilawan. Tumulad kayo sa mga taong naghihintay sa pag-uwi ng kanilang Panginoon mula sa kasalan, para pagdating niya ay mabuksan agad ang pinto. Mapalad ang mga alipin na abutang nagbabantay pagdating ng kanilang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, maghahanda siya, padudulugin sila sa hapag at maglilingkod sa kanila. Mapapalad sila kung maratnan niya silang handa, dumating man siya ng hating gabi o madaling araw siya dumating." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Isang pinagpalang gabi po sa ating lahat. Good evening. At sa mga kapwa nating deboto na nakatutok at kasama natin sa pagdiriwang ng banal na misa sa iba't ibang social media platforms ng Quiapo Church, saan mang dako kayo ng Pilipinas o saang dako man kayo ng mundo, ang pagpapala ng ating pong Jesus Nazareno ay sumainyo. Napanood natin yung teleserye siguro ni Santino at sikat na sikat yung kantang May Bukas Pa. Hindi ba't nagbibigay ito ng pag-asa para sa mga tao na nawawalan na ng pag-asa at ipinapaalala sa atin na oo nga, may bukas pa. Di ba? Pwede pang mabago ang ating buhay o pwede pa tayong magbago. Pero minsan, nagiging sakit na natin yung pagsasabi na, ay, may bukas pa naman. Ay, bukas na lang. No? Masyado nitong pinalalalim yung ugaling tinatawag na mañana habit. Hindi ba? Para sa mga Pilipino, ito yung mga isa sa mga hindi masyadong magandang ugali natin sapagkat ipinagpapabukas natin yung mga pwede naman na nating gawin sa ngayon. Ang tanong, sa kakasabi naman natin na bukas na lang, sigurado ba tayong aabutin tayo ng bukas? Baka mamaya pagkatapos ng misa, hindi natin alam, no? Atakihin na lang tayo sa puso. Tapos na. Wala nang bukas. Hindi naman po sa nananakot si Father. Pero ito'y magandang pagkakataon, lalo't ang mga pagbasa natin, lalo ang Ebanghelyo, ay nagpapaalala sa atin, huwag nang hintayin ng bukas. Dapat, sabi nga ni Jesus, laging handa. Mga kapatid, isa sa mga pinakamapanganib na araw sa buhay ng tao ay ang matuklasan niya ang salitang bukas o mga salitang bukas na lang. Dahil sa araw na iyon, natututo siyang magpaliban. Nagiging excuse natin, may bukas pa naman. Hindi ba? Tandaan po natin, ang pagiging handa ay hindi dapat ipinagpapaliban. Maraming bagay sa buhay ang hindi natin inaasahan na darating. Kaya, dapat nating paghandaan agad-agad tulad ng mga pagsubok, tulad ng mga sakuna, tulad ng bagyo, at kung ano-ano pa mang maaring dumating sa buhay natin na hindi inaasahan. Mga kabiguan at lalo na
ang kamatayan. Mahalaga po na pinakahuling pinaghahandaan natin ay ang pagharap sa Diyos na ating hukom. Mapalad ang mga nakikipagkasundo na sa Kanya ngayon pa lang. Yung hindi nagpapabukas ng kanyang relasyon sa Diyos, sapagkat ngayon pa lang nararanasan na niya yung awa at pagmamahal ng Diyos. Ngayon pa lang makakatikim na siya ng kapanatagan ng kalooban. Kasi, naging kasanayan na naghahanda palagi, hindi mo na mamamalayan, ay handa pala ako. Mga kapatid, isang dakilang katotohanan na hindi natin alam ang itatagal ng ating buhay. Maaring mamaya, bukas, makalawa, ay bawiin na sa atin ang pahiram na buhay sa atin. Maaring sa isang iglap, bawiin ito sa atin. Kaya naman, ipinapaalala sa atin ngayon ni Jesus, ang isang simpleng aral, maging handa. Siguro yung iba naman dito sa atin, naging Boy Scout o Girl Scout, at naging motto ang laging handa. Sa ating ebanghelyo, maririnig natin si Jesus, kayo may dapat humanda sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaasahan. Kaya naman, sa mga salitang ito ni Jesus, tumugon tayo ng buong puso. Tumugon tayo bilang mga deboto ng Poong Jesus Nazareno na nakikinig sa kanyang salita at mga paalaala. Maghanda na tayo ngayon pa lamang, hindi mamaya, hindi bukas, hindi sakana. Ito yung magiging panalangin natin ngayon habang tayo ay naghahanda sa pagtanggap sa Eucharistia sa ating Poong Jesus Nazareno. Panginoon, maging laging handa nawa kami sa mga napaka-importanting mga yugto ng buhay. Hindi sana kami masanay na magpaliban ng mga kabutihan na kaya naming gawin ngayon.